Lono, so ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa gira no, nangyayari dito sa mundong ito. No? So, minsan, maitatanong natin sa ating sarili no, na bakit mangyayari ang kaguluhan ito? Bakit may conflict? Bakit may gira? Nation against nation, kingdom against kingdom. At bakit maraming mga sakit na nagsalipana sa mundong ito? May mga tagutom. So, bakit nangyayari na ang tao unti-unting pinapatay, no? So bakit may mga bagay na papatay sa isang tao, no? So gawin natin isang halimbawa ang isang ahas or king cobra or cobra dito sa kagubatan, no? So alam nyo ba no, na ang mga cobra ay may malaking papel sa kalikasan, no? Alam nyo ba yun, no? So hindi ko masiguro kung 100% accurate ang sinasabi ko, pero ang king cobra kasi ay isa sa mga kumokontrol din no, sa pagdami ng mga piste na mga hayop dito sa kagubatan, no. Halimbawa sa mga daga no, na nakakapinsala sa mga pananim, sa mga pananim ng mga farmers, no, mga palaka or ano pa man ng mga hayop diyan no, nakakapinsala. Kahit pa tayo ay takot dito sa mga ahas na ito, no. So sila rin ang nagiging nagbabalanse no, sa pangyayari upang makontrol ang pagdami ng ganitong mga hayop sa pamamagitan nila kinakain nila. So ganito din sa atin dito. Kaya may pangyayari no, na gira. Minsan natatanong natin, bakit nangyayari itong gira? Kung may Diyos naman, bakit hinahayaan ng Panginoon na mayroong gira, sakit, or mga conflict, or mangyayaring patayan, or mga or ano pa man no, na siyang sanhi ng kamatayan ng tao sa mga ito. So, bakit nga ba nangyayari ito, ang mga ganitong klaseng buhay or bagay dito sa mundong ito? So, itong mga bagay na ito, isa rin ito sa ginagamit no, or isa ito sa mga kumukontrol sa pagdami ng tao. No, like gira, sakit, gutom, or ano pa man, conflict or patayan or ano pa man. Kasi pag wala siguro ang mundong ito madadaling mapupuno. So dahil dito sa mga bagay na ito yung mga ginagamit ng ating Panginoon upang makontrol ang pagdami ng tao sa mundong ito na hindi dapat pa no, na aabot no, sa hangganan. Kasi ang buhay ng tao, ang mundong ito kasi may itinakdang katapusan yan. No? So kailangan darating siya doon sa eksaktong katapusan niya, yung year or ano pa man, no, ayon sa nakasulat sa Biblia. Dahil nga sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng mga uri ng conflict, gira, sakit. Halimbawa, sa gira, may namamatay na 100,000, nation against nation, 500,000, 100,000, 50,000. So malaking bagay na yun no, na pabawasan ang population ng mga bansa na yan no, upang makontrol ang pagdami or paglubo ng pagdami ng mga tao sa mundong ito. No? So, ang atin lang kasi dito is patuloy tayong mananampalataya kasi dito sa mundong ito, yung mga bagay na yan, likas na talaga, kasama na yan sa buhay natin. Kasi nga, dito sa mundong ito, tayo ay may kamatayan. Ang pinakamahalaga kasi sa atin dito is itong buhay, life after death. Itong life after death, yung buhay na yan pagkatapos ng kamatayan dito sa mundong ito. Kasi kung i-compare mo ang lupa, ang mundong ito, napakaikli lang yan. Parang ano lang yan, parang sibuyas lang yan. Parang kasing laki lang ng sibuyas yan. Ang mundong ito, kasing laki lang ng sibuyas. Ikumpara mo sa langit, para mong inilagay yan sa isang isla ng Lapu-Lapu. Ang sibuyas na yan. Kung i-compare mo doon sa langit. So unlimited doon ang lagayan ng Panginoon doon sa langit. No, so dito sa mundong ito, kailangan makokontrol din ang pagdami ng tao. So, siguro kung ganun nga, no? Pero kailangan natin manalig pa rin kasi ang buhay natin dito sa mundong ito ay hindi talaga ito totoo. I mean, hindi talaga ito ang pinakatunay or pinakakatapusan or pinaka-in ng buhay ng tao dito sa mundong ito. Kasi nga after dito, iyon ang pinakatotoong buhay na ating haharapin. Hindi ang buhay dito sa mundong ito. Kaya patuloy tayong mananalig. As long as there is war, no, famines, or gutom, sakit, or ano pa man na nakakapinsala o nakakapatay ng tao,
kailangan tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon kasi hindi natin alam kung alin dyan ang ikakamatay natin, kung alin dyan yung siyang dahilan ng ating kamatayan. So patuloy tayong mananalig at mananampalataya sa ating Diyos hanggang sa kanyang pagdating kasi nga tayo nilagay ng Panginoon dito sa mundong ito hindi para mamuhay habang buhay dito sa mundong ito kundi for just temporary. No, for temporary lamang tayo dito sa mundong ito. Kumbaga, sa daling salita, dayuhan lamang tayo. No, so walang kabuluhan ang lahat no na mangyayari ang kamatayan or ano pa man kasi lahat tayo mamamatay. Ang utos ng Panginoon, ang tao mamamatay. At pagkatapos niyan, ang tao haharap sa Panginoon for judgment sa ating Panginoong Hesukristo. No? So, kailangan tayong maghanda. Kailangan tayong maghanda sa pagdating niya. Kasi nga, ang lahat ay nakahanda na doon sa kanyang kaharian for the arrival of Christ Church. No? We are church. Tayo ang simbahan ng Panginoong Hesukristo. Kasi nga, tayo ang templo. Pag may mga tao nagsasabi na ang templo nila, ito yung mga gawa ng tao, sinungalingan yan. Templo yan na gawa ng tao, pero tayo ang totoong templo at namumuhay sa atin dito ang Espiritu ng Panginoon. Sa buhat or sa Acts, sinasabi na yan doon, sa kasulatan doon sa Acts, no, na ang Diyos ay hindi namumuhay sa templo na gawa ng tao. Namumuhay ang Espiritu ng Diyos sa templo na gawa ng Diyos. Tayo ang templo. Tayo ang totoong simbahan. Hindi yung simbahan na gawa sa simento, kahoy, or bato. No, so, kailangan maghanda tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo kasi doon sa kanyang kaharian, everything is ready for the arrival of His church. No, so, hanggang dito na lang yan. God bless everyone. Amen.